Bayan. Itong sunod nating pag-uusapan ay maganda ito. May ano to, may sense. Hindi nyo ba alam, mga kababayan? Si Risa, magaling din kumanta yan. Libel convicted, di ba? So ito mga kababayan, hindi nyo ba alam na sa mga hindi pa nakakakilala ito kay Regal Oliva. Ito si Regal Oliva ay isa po itong DDS attorney vlogger. Ito po mga kababayan, si Regal Oliva. Kilala nyo ba yan? Yung isang correct me if I'm wrong, transgender yata ito na attorney ng Cebu base. Isa siyang DDS na tumakbo din siyang pumasok sa politics na ini-endorso din ni Digong, pero di ko sure kung nanalo ito. Ay ito po'y pinutakti ngayon. Ito po mga kababayan ay binanata ng DDS ngayon. Alam nyo, nakakagulat po kasi ito po siya yung nagbablog. Binabash po siya ngayon ng DDS mga kababayan. Ito po kasi si Regal Oliva. Ayan, Ma'am Ana Estrabon, kilala mo to ma'am, taga Cebu din po. Oo. Ito kasi si Regal Oliva. Alam natin na magaling siya pagdating, natalo po siya, Ma'am Jami. Oo. Pagdating po kasi sa batas, pagdating sa mga usaping legal, magaling ito mag-explain. Actually, kahit DDS to, pinapanood ko to, ang galing nito. Sa totoo lang, yung mga video nito, mga kababayan, maiiksi lang, tagwa 1 minute lang. Tagwa 1 minute lang sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Pinapanood ko to siya, magaling siya mag-explain talaga. Pero DDS nga lang siya, supporter. Kasi nga, in-endorse siya ni Digong. Pero nagulat po kami, lalong-lalo na yung mga mga BBM vloggers, nung pinanood namin itong video niya, parang bumuelta. Parang merong banat may kagat kay Digong. Hindi ko alam kung anong nangyari. Mga kababayan, ay pinagpiestahan po ito ngayon ng mga DDS. At ang sabi nga ng DDS sa kanya, Attorney Oliva, magkano ba? Oo, yan ang sagot ngayon ng mga DDS. Magkano ba ang binayad sa'yo? Bakit ka bumaliktad? Sabi nila, hinuhusgahan agad nila. O ngayon mga kababayan, babasahin ko lang tapos ipapanood ko sa inyo yung video. According dito sa La Solidaridad, ayan, post ni La Solidaridad, ito po, Attorney Legal Oliva, hindi nakatiis bumaliktad sa pagiging Duterte supporters. Anyari, Regal Oliva. Umani ng libu-libong komento at matinding diskusyon online ang pagkabago ng video ni Attorney Regal Oliva matapos niyang ilahad ang isang naratibo na tila pumanig sa pananaw ng mga anti-Duterte kaugnay ng pagharap ni Duterte sa ICC. Mula sa isang personalidad na dati ginagalang at sinusuportahan ng mga Duterte supporters sa social media, marami ang nagsabing tila nag-iba na daw ang ihip ng hangin ni Attorney Oliva. Nasabing video ni Attorney Oliva na dumating na ang panahon kung saan ang batas na mismo ang humahatol kay Digong. Oo. According kasi sa kanyang mga kababayan, sa kanyang vlog, sabi kasi doon na dumating na daw ang batas na mismo ang humahatol kay Digong. Sabi niya sa vlog. Oo. Tapos, when a man once said, di ba? When a man once said, Tatay Digong now stands before the International Criminal Court is no longer a matter of politics. It is a matter of law. Kapag ang taong minsay tinawag na Tatay Digong ay humarap na sa International Criminal Court, hindi na ito usaping politika. Usapin ito ng batas. Tama naman, di ba? Anong mali doon? Di ba tama? Ayon kay Oliva, tinanggihan ng ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni Duterte para sa interim release dahil hindi umano mapanatag ang hukuman sa mga pahayag ng dating Pangulo. Lalo na't naging ang kasalukuyang Vice Presidente, anak ni PRRD, ay hayagang tinututulan ang jurisdiksyon ng ICC. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances when even his own family, the sitting Vice President herself, has a publicity announced the ICC jurisdiction. Hindi nakikita ng kapanatagan ang ICC sa mga pahayag ni Duterte, lalo na't maging ang sariling pamilya niya, ang kasalukuyang Vice Presidente ay lantaran ding tinanggihan ang jurisdiksyon ng ICC. Diba? Dagdag pa niya, hindi simpatya kung batas ang pamantayan ng ICC. The stand of review is not sympathy. It is error of the law or procedure. Hindi simpatya ang pamantayan. Ngunit ang pinakamainit na bahagi ng kanyang pahayag sa kanyang vlog, ang nagpainit sa taga-suporta ng dating Pangulo ay
sabihin niyang now, he stand before a court that listently, patiently, maliciously, and lawfully, and perhaps that is the true justice of it all, that the man who wield his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Ngayon ang humaharap siya ay isang korte ng nakikinig ng may tiyaga at ayon sa batas. Hindi marahil ito ay tunay na hustisya na ang taong nagtayo ng kapangyarihan sa takot ay ngayoy nangailangang umasa sa batas na minsan niyang binaliwala. At bago matapos bigkasin niya ang mga salitang tila nagpatigas ng loob na mga kontra sa dating Pangulo, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Yun po mga kababayan ang sabi ni Regal Oliva. Pero sa totoo mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo kung ano talaga ang sinasabi niya para marinig nyo po ang kanyang reaksyon dito sa TikTok. Ito po mga kababayan ito po yung nagpapainit. Nagpapainit po sa tainga ng mga kababayan, mga DDS, no, nung sinabi niyang there are moments in international law when a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court. It is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? Tama. When words like, "we will never surrender him," echo louder than the pleadings of his Tama counsel. naman, di ba? The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. Diba? The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let's not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance. Ayan. Okay na ba mga kababayan? Pasensya po nawala lang tayo saglit. No, paki-comment nga kung okay. Okay na ba tayo? Nabalik na ba mga kababayan? Sana ba? Naka-brown out. Siguro data na naman.
Okay na ba? Okay na? Okay na? Ayan. Ito, mga kababayan. Ulitin ko ha, yung Any sinasabi. evidence. Ayan. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, Diba? Kita nyo? When his legacy is marked of thousands of death without trial. Kita ninyo? Kung sa ligasiya daw ni Digong, no, nagmarka ng libo-libong patay na hindi tinatrial. Pakinggan nyo yan ha. When, when, court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long denied justice. Diba? And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the diba? Maskin daw si Digong noong siya ang presidente, maskin siya nga daw noon. Dininied nga niya yung mga biktima na mga pinapapatay niya, no? Mark at thousands of life without due process. Na maskin si Digong hindi nagbigay ng due process at dininied niya. So ngayon, bumalik sa kanya. Yun ang sakit na narinig ng mga DDS. Alam ko mga DDS nakakaintindi naman pala kayo ng English. Pero bakit ang hirap ninyo paintindihin? Nakakaintindi naman pala kayo ng English. Kasi English to sinasabi ni Attorney Regal Oliva. Kaya nga sabi ko doon sa TikTok niya, I'm here to support you, Attorney. Di ba? Hindi tayo dito magkaaway. Maskin iba ang pananaw mo noon kung nagbago man ang pananaw mo ngayon. Pagdating kasi sa batas, mga kababayan, wala kasing kulay yan. Kung actually si attorney is attorney po ito. Kung ano po yung pananaw niya bilang abogado, 'di ba? Yun po talaga ang susundin niya. Kasi sabi ko nga, mahirap kasi magpakabobo. Abogado nga to, bakit niyo gawing bobo? 'Di ba? Abogado siya. Bakit niya gagawing sarili niya? Bakit niya itutulad sa mga DDS na bobo at tanga? Abogado siya. So, kailangan niyang sundin yung process of law. Di ba? Susundin niya yung proseso sa batas. Kasi pinag-aralan niya yan. Ngayon, kung ano man ang nakikita niya bilang abogado, so yun na yun. Bakit kailangan ba niyang baguhin yung curriculum? Kaya baguhin ba niya kumbaga sa kagamitan niya, mga kasangkapan, kailangan niyang ibahin? Pag nagluto ka ng cake, hindi ka gagamit ng egg beater, gagamitin mo mano-mano, hindi na maga yung balikat mo. Tapos 1,000 ang order sa'yo ng cake, tapos ang gagamit mo, maggawa ka ng icing, kamay, malamang gagamit ka ng machine. Diba? Hindi mo po pwedeng baguhin. Gagawa ka ng siopaw. Malamang kailangan mo munang iiwan yan mga ilang 30 minutes para umalsa. Diba yung dough? Kailangan lagyan mo ng baking at yes niyan. Paano mo paaalsahin yun? Lugi ka sa mahal ng harina ngayon. Gagawa ka ng siopaw, hindi mo paaalsahin, hindi mo lagyan ng baking at yes. Diba, hindi mo pwedeng baguhin. Hindi ka si Gordon Ramsay pagdating sa pagkain. Batas is batas. Kung ano ang nakasaad sa batas, walang pwedeng baguhin yan. That is a law. Diba? Kung ano man yung pananaw niya pagdating sa batas, yun na yun. Hindi yun po pwedeng sabihin na kung ano man yung nakita mo attorney sa batas, sa'yo yan. Kami, Tatay Digong namin yan Alam yung mga DDS, wag yung pilitin yung abogado na kayo ang sundin. May sarili siyang pinag-aralan na pag-aralan niya ang hindi nyo na pag-aaralan. Diba? Attorney Regal Oliva is a lawyer. So, she know what is the law. So, the law is the law. Diba? Yun talaga yun. Appeals Chamber affirms the ruling. Duterte remains detained under the authority of the international community. A community he once mocked as truthless. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him
Still, the irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now, Diba? Kita nyo? Nung siya ang nasa Malacanang, maraming ikinulong na walang pagkakataong ipaliwanag. Maraming pinatay na hindi dinaan sa due process. Ngayon, tignan nyo. he stands before a court that listens. Patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot. Hindi. Diba? Kita ninyo? Noon na siya ang presidente, maraming kinulong na hindi dinaan sa due process. Maraming hinuli, kinulong na hindi nakapagsalita kasi siya ang nasusunod. Samantala ngayon, siya ang nangangailangan ng hustisya sa batas na kanya namang kinakaharap. Kita ninyo? Diba? Yan, pakinggan ninyo si Attorney Regal Oliva. Ma'am Silva Glory Hilo po. Kita ninyo? Huwag niyong sabihin na nabayaran si attorney. Si attorney po ay nag-aral abogado. Mga DDS, mag-react kayo kay attorney, i-bash ninyo si attorney kung abogado kayo. Hintayin ninyo ang reaksyon ni Sarah. Kasi di ba si Sarah abogado? Ang tanong lang kasi ngayon, naintindihan ba ni Sarah yung sinasabi ni Attorney Regal Oliva bago ninyo sabihin na magkano ba? Yan kasi ang tanong ng DDS ngayon, mga kababayan, dito sa comment section ng kanyang TikTok account. Mag-a-unfollow. Ayan, naka-unfollow na ba ang lahat? Magkaiba talaga kayo ng stand ni Attorney Abayon at Attorney Libayan. Finally, may reason na akong i-follow ka. Sabi nila, nagising na din sa katotohanan si Attorney. Dati hangang-hanga ako sa kanya, but now bakit bumaliktad? Tanga, Diyos ko, wag mong ipairal yung pagiging DDS mo. Kasi si Attorney, alam nyo sa totoo lang kahit ito si Attorney Regal Oliva, kahit DDS ito, hindi ko to ni minsan binastos sa comment section. Hindi ako nag-react sa kanyang mga reaksyon. Bakit? Kasi lahat naman ng sinasabi niya doon pagdating sa law, tama. Yung reaksyon niya pagdating sa mga pangyayari kay Digong noon, hanggang sa dumating na bakit tinanggihan si Digong sa interim release dahil sa mga putak ng anak ni Digong at ni Sarah na ang sabi kinidnap. Ngayon, kung si Attorney Regal Oliva ang tanungin mo, kinidnap ba talaga si Digong? Hindi siya bias. Kinidnap ba talaga si Digong? Abogado to, paano mo masasabing kinidnap? Saan ka nakakitang kinidnap, binasahan ng warrant or Miranda rights? Miranda rights. No? Tapos, mayroon pang mga kapulisan. Active ang license, active na naka-duty, hindi awol, lahat sila on uniform. Hinuhuli, may kasamang abogado, nandyan ang pamilya. So paano nyo nasasabi na kinidnap si Digong? Diba kita ninyo mga kababayan? Kaya sabi nga niya dito, nakakatuwa lang pakinggan. Once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens. Patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Kita ninyo? Si Digong noon, maraming ayaw magsalita, maraming nakukulong na hindi pinigyan ng pagkakataong makapagsalita kasi nga natatakot.
Pero ngayon, ang batas hindi natatakot laban kay Digong. Si Digong ngayon ang nangangailangan ng hustisya na kung saan noon ang nasa power siya, wala siyang binigay na justice sa mga tao na biktima niyang pinapapatay, hindi man lang nakayakap sa magulang, tumba. Diba? Hindi man lang nakapagpaalam kung saan napunta, sinalvage na. Tapos ngayon, mga kababayan, nung wala na siya sa power, asaan si Digong ngayon? Nga. Sa totoo naman talaga ang sinasabi ni Attorney Regal Oliva. 'Di ba? Totoo ang sinasabi niya, mga DDS. Huwag niyo siyang sabihan na anti-Duterte siya. Sinundan niya lang yung process, yung parallel. Pag sinabi nating parallel of law, pag sinabi nating parallel, pantay. Andito si Oliva, nandito ang batas. Dito si Digong, andito si Digong. Hawak ng batas. Andito si Oliva nagre-react. So kung liliko si Oliva dito, mababangga niya ang batas ng ICC at batas ng Pilipinas kung babanggain niya. Ngayon, ang kailangan niya is himay-himayin kung ano ang process. So ang tawag dyan is parallel. Parallel. Sinundan niya lang ang parallel of law. Hindi siya pwedeng mag-intersect. Kasi pag in-intersect niya yan, kukontrahin niya, sasalungatin niya, sasalubungin niya, magkakabanggaan. Maraming mga abogadong magre-react sa kanya. Maraming abogadong sabihing, naturingan kang abogado, pero bakit ganyan ka? Iba ang pananaw mo sa amin, iba ang pananaw mo sa kanya. 'Di ba? Kailangan yung parallel of law ang susundin niya. Sa madaling salita, tinignan niya lang, pinantay niya. Hindi niya pwedeng banggain. Yun po yun. Diyos ko, nag-abogado ka pa for how many years? Pinag-aralan mo almost 10 years. Tapos, tulibagbag ka lang. Yan nga ang sabi nung beauty queen na balance. 'Di ba? Balance. Yeah? Yun. Basta yung parallel lang ang sinundan niya na process. Balance. So, speaking of balance, mga kababayan, kita ninyo, ultimong abogado, sinabi na niya, DDS yan. DDS yan. Hindi ko naman nasabing bumaliktad na siya kay Digong or anti-Duterte na siya kasi hindi naman natin narinig na siya mismo nag-declared na ayaw na niya sa mga Duterte. Wala naman siyang sinabi. Nag-react lang siya. Ngunit pinutakti po siya ng mga DDS at sinabi niya ng mga DDS, magkano ba? 'Di ba? So ito po, sunod mga kababayan. No? Ang sinundan lamang ni Attorney Regal Oliva is yung balance of law. Hindi niya pwedeng salungatin, hindi siya pwedeng mag-intersect, parallel lang. Balance.